Noong mga panahong naging mainit na usapin sa social media ang di umano'y pagtawag ni Kim Chu ng salitang Lotus Fit kay Riza May Dizon, maraming nagalit at nadismaya sa pahayag na ito mula kay Kim Chu. Ang eksena ay naganap sa isang segment sa telebisyon. Sa naturang bahagi ng programa, may biruang palitan ng komento ang mga host at panauhin. Sa gitna ng usapan, lumingon si Kim Chu at dito na nga niya binanggit ang pangalan ni Riza May Dizon. Dito na nagsimula ang matinding batikos. Sa mga sumunod na araw, umabot ang isyu sa mas malawak na diskurso, ang pagiging responsable ng mga celebrity sa kanilang pananalita, ang mabilis na paghatol ng publiko, at ang kapangyarihan ng social media sa pagbago ng kahulugan ng isang pangungusap. May mga humiling ng paghingi ng tawad, at may nanawagan ng cancel. Sa gitna ng lahat ng ito, kapansin-pansin na walang opisyal na reklamo mula sa kampo ni Riza May o ng kanyang pamilya. Maaring hindi pa nila nakikita ang video kaya wala pa silang komento sa isyu na ito. Kung susuriin ang kasaysayan ng mga palabas sa telebisyon, hindi ito ang unang pagkakataon na may salitang nasabi na na-misinterpret. Ang bilis ng pagkalat ng clips, memes, at reaction videos ay nagpapalaki ng isyu kahit na meron o walang matibay na basehan. Sa panig ni Kim Chu, kilala siya bilang isang personalidad na madalas gumamit ng playful na wika. Sa maraming taon niya sa industriya, bihira siyang masangkot sa seryosong kontrobersya na may kinalaman sa mali siya. Ang reputasyong ito ay mahalagang isaalang-alang kapag sinusuri ang intensyon sa likod ng kanyang mga salita. Hindi rin may kakaila na si Riza May ay lumaki sa harap ng kamera. Sanay siya sa biruan, komento, at minsan ay exaggerated tungkol sa kanyang hitsura, boses, at kilos, lahat ay bahagi ng kanyang child star persona. Ang naturang obserbasyon tungkol sa kanya ay hindi naiiba sa mga komento tungkol sa kanyang itsura. Ang usapin na ito ay hindi pagtatanggol o pag-atake. Ito ay paglalahad ng pangyayari batay sa kabuoang larawan, hindi sa isang putol na linya. Ang aral dito ay malinaw, sa panahon ng mabilisang paghusga, ang konteksto ang unang nawawala, at ang katotohanan ang huling naririnig. Sa halip na agad magbato ng hindi magandang salita, mahalagang bumalik sa nakaraan. Habang umiinit ang issue, marami ang nagtatanong, ano ang naramdaman ni Riza May? Sa ngayon ay wala pa silang sagot sa panglalait ni Kim Chu kay Riza May. Gayunpaman, may mga nagsabing hindi sapat na batayan ang kawalan ng reklamo ng biktima upang balewalain ang issue. Para sa kanila, ang diskurso ay lampas sa personal na damdamin, ito ay tungkol sa epekto ng wika at halimbawa na itinatakda ng mga kilalang personalidad. Ang pangyayari ay hindi lamang tungkol kay Kim Chu o kay Riza May Dizon, kundi tungkol sa kung paano tayo bilang lipunan, tumutukoy sa hangganan ng biro, respeto, at pananagutan sa harap ng kamera at ng publiko.